Naalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558! Naglalagablab sa 558! Tuloy, magandang umaga. Magamat hindi kaganda ng mga balita minsan. Ito po naglalagablab. Ako si Buddy. At Rod. Unahin natin ang balita sa labas. Mahigit 1,000 tauhan ipapakalat daw po ng MMDA sa June 2. Opening ng klase. May balita si Joyce Adra. Joyce, i-radyo mo. Yes, magpapakalat ang MMDA ng 1,600 na mga tauhan sa pagbubukas ng klase sa June 2. Ang naturang MMDA personnel ay ipapakalat sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at sa University Belt. Magpapakalat din ang ahensya ng street sweepers, sidewalk clearing at anti-jaywalking teams. Una nang nagbanta ang MMDA na maghihigpit sila sa jaywalkers sa pagbubukas ng klase sa June 2. Maraming salamat. Masama si Joyce Adra, Tatak RMN. Sa Iloilo naman, tulay sa ferry terminal project ni Senate President Rilon sa Iloilo mga kasama kinu-question. Mula naman Iloilo, detalye kasama si Charm Gabileo. Charm, i-radyo mo. Kinikwestiyon ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang proyekto ni Senator Franklin Drilon na pagpapagawa ng tulay sa bagong ferry terminal sa Barangay Progreso, Lapuz, Iloilo City. Nagbanta si Councilor Plaridel Nava na ibubuyagyag nito ang pattern ng pagbigay ng pabor sa iisa lamang na korporasyon sa nasabing proyekto. Ayon kay Nava, malinaw na para lamang sa Philippine Foremost Milling Corporation na pagmamay-ari ng mga Uygungko ang pinaplanong tulay mula sa city proper patungo sa kabilang bahagi ng ilog kung saan nakatayo ang bagong Roro Terminal na proyekto rin ni Senator Franklin Drilon. Dagdag pa nito na nagkokonekta rin ang gagawing tulay sa bodega ng mga Uygungko. Napag-alaman na si Nava ay kaalyado ni Mayor Chad Patrick Mabilog na pamangkin at kaalyado rin sa politika ni Senator Franklin Drilon. Kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo, Charm Gabileo, Tatak Arimen. Thank you, Charm. Balikan natin ang karagdagang sasabihin ni kasamang Joyce Adra. Joyce, balik ikaw. Yes, magpapakalat nga itong MMDA ng 1,600 na mga tauhan sa pagbubukas ng klase sa June 2. Ang naturang MMDA personnel ay ipapakalat sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at sa University Belt. Magpapakalat din ang ahensya ng street sweepers, sidewalk clearing at anti-jaywalking teams. Una lang nagbanta ang ahensya na maghihigpit sila sa jaywalkers sa pagbubukas ng klase sa June 2. History repeats itself. Naman nasalisihan ang pick-up girl sa Quezon City. Detalye kasama si Silvestre Labay. Bay, i-radyo mo. Nasalisihan sa loob ng Sir William Hotel ang isang seaman matapos na kumuha ng babae sa kahabaan ng Quezon Avenue, lungsod ng Quezon. Kinilala ang biktima na si Jason Par, 30 anyos residente ng Payabad Street sa Santa Cruz, Maynila. Samantalang pick-up girl na inimbestigahan ngayon sa Station 10 ng QCPD ay nakilalang si Rosemary Reyes, 33 anyos residente naman ng Yale Street, Cubao, Quezon City. Sa salaysay ni Par, kaninang alas 5 ng madaling araw, kumuha siya ng babae sa kahaba ng Quezon Avenue at dinala sa Sir William Hotel na matatagpuan sa Timog Avenue, lungsod ng Quezon. Sinabi pa ng seaman na kararating lamang nito galing sa ibang bansa kung saan ay kinuha niya ang naturang babae at pumasok sila sa nasabing hotel. Inutusan umano siya ng pick-up girl na mag-shower muna bago makipagniig sa kanya. Nang pumasok na siya sa shower at nang lumabas ay laking gulat na lamang nito nang matuklasang wala na ang kanyang 30,000 pesos at agad siyang humingi ng tulong sa pulisya. Inaresto naman ang pick-up girl na hindi pa nakakalayo. Subalit tudo tanggi ang jokard na kinuha niya ang naturang pera. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL. Yes, kasamang Rod. Para saan? Para sa DCXL.
para kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558 Sales Dutch Relabay sa TAP RMN. Nalagablog sa DZXL Bulat Palaro. Sports na nga muna tayo mga kasama. Diretso, at least para may masamang spirit. papawis muna tayo ngayong umaga. Balak ng Philippine Ascals na patatagin kasama Roda ang kanilang lineup kung sakali mabot nila ang kanilang pangarap na Asian Cup. Kasunod po ito ng panalo ng Ascals kontra Maldives. May narinig ako Maldives yata, hindi Maldives. Whatever. Sa semifinals ng AP Challenge Cup kagabi, sa score na 3-2, pinabagsak ng Philippine team ang Maldives Red Snappers na resulta muna ng mas balancing lineup sa pagitan po ng British at Pinoy players. Dalawang panalo na lamang mga kasama ang kailangan po ng national soccer team para makarating sa Asian Cup sa Enero ng 2015. Congrats, good luck. DZXL Showbiz Balita. It's the showbiz, mga kasama. Eto na, kahapon in maroon, ngayon naman in pink. Pink na pink. Pink na pink, kasamang Bigay na banso. Talagang kulay candy lahat yung kanyang sinusuot. Masarap sa mata, no? Yung pink. Sa masarap din, ano yan, cotton candy yan eh. Oh, tama. Kulay ng cotton candy, ito yung pink. Morning, Miss Candy! Good morning, Papa Licious Buddy. Good morning, Papa Licious Rod. Good morning dyan sa ating lahat mga chatters, mga ka-tribe. Hello, good morning po, mga friendship. Talaga naman. Good luck. Usong-uso yan ngayon. I wish them best. Aba. I wish them happiness. Ito ang naging good luck message ni Melissa Ricks matapos kumpirmahin ni na Kay Abad at Paul J. Castillo na magkasintahan sila. Sino magkasintahan ngayon bago? Si Kay Abad, si Kay. yung ex-girlfriend ni Chito Miranda, na engaged na kay Nery Naig. Kasi ito namang si Paul J. Castillo na dating PBB housemate, napunta na kay Kay, na dating kay Melissa. So sila na ngayon. Melissa Ricks? Yes, okay. yun. Ganda rin yun, Oo nga, sabi ni Melissa, ganun daw talaga nowadays ang buhay pag-ibig. Ganun Switch, lang naman yan pass. Ganun talaga ang basketball. Pag may nawala, may papasok na bago. Tapos, share mo naman. Ganun, di ba? Share the blessings. Share your happiness. Matapos ang ilang araw na espekulasyon, masayang kinumpirma nila Kay at Paul ang kanilang relationship as boyfriend-girlfriend. Kasi ni Melissa, matagal na raw siyang kinukutuban na mangyayari ito. Pero wala naman daw siyang bitterness dahil hanggang ngayon ay friendship pa rin sila ni Paul. At ang nakaraan na raw nakaraan na sa kanila. What is past is past. Yes. Kitang-kita naman. Ang importante yung present. Yes, totoo yun. Yun naman ang tutukan mo ngayon at bigyan ng focus. Kitang-kita naman daw sa kanila ang pagmamahala sa isa't isa, lalo pat sa mga recent photos nila together ni Jake at saka ni Kay. Masaya silang together na sweet na sweet. Ayan. Nakikita sa mata pag talagang may love, mata nila, mga mata nila. Lumalabas yan ng natural. Tama. Tapos yung mga kamay nila, di ba? Magkaano. Lumalabas din. Lumalabas ang kamay nila kasi nag-aawakan sila. Nag-aakbayan. Pinachantsala yung kalyo kung gaano nakikapas. Tapos yung mga agod sa likod, yung mga ganun. So makikita talaga sa mata, makikita sa kamay. Kasi niya. Pagmamahalan. Touch pa lang, tingin pa lang, alam mong may something na. Tapos after 9 months, makikita rin si Chan. Kita din yan. Yung Chan naman. Yan yung resulta. Lalo na pag tumaas sa damit mo. Ayun, may ano na siya, may scars na. Yung pala nanganak na. So, maraming signs of love talaga. Yung mga ganyang mga signs ng pag-ibig, dapat wala yung pinagsisisihan. Parang hindi ko naramdaman yung mga signs. Siguro nasa developing stage ka. Okay. At saka baka nandoon ka na ng nanay mo. Di ba?
dumating ang panahon. Ayun, yun ang iniisip. Yung panahon na yan. Ay, nako talaga. Maganda yan. Pwede, pero nako, natatakot kailan ka? kaya? Alam mo, ganyan din yung sinabi ni Paul kay Melissa noon, natatakot kung pakasalan siya, kaya siguro sila nag-break. Okay. Pero ito kaya kay Sige. Kay, matuluyan na kaya siyang pakasalan din ni Paul? Yan ang abangan nila. Ngayong Okay. okay na rin ang kanyang ex-boyfriend ni si Chito at si Neri. Diba? Abangan natin yan. Ayan po ating latest showbiz chika ngayong ngayon ay Martes po. Yan. Tama, diba? Kahapon yun actually, Martes. Ayun nga pala, Miyerkules pala oo. ngayon. Ano ba? pero- Isanib din. Grabe na ito, nahawak ko kay Labay. Parang static din yung memory. Si Labay na nawindang no? Nahawa lang yun. Tapos si Ate Joyce naman, nasa biyahe daw siya. Sa biyahe. Kaya, okay. Basta ang mahalaga, mag-extra ka. Ito Yun ang- isang Tequila, Miss Candy Tatak. Yes. Thank you. Yun ang importante doon. No? Thank you very much, Bye. Shelby. Hindi gasgas. Oy. Ingat. Matras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Pati aircon, nagsanib puwersa rin. Oo. Naliban din ang masamang espiritu. Pagsak mag-isa. Eto na mga samang sumasanib. Ito na maraming kaanib. The Morning Watchers. Magandang umaga kasamang Buddy at kasamang Rod. Hi, good morning. Ito na ang ating What's balita good in the panghimagas. morning? Gusto mo bang mag-relax? Abay, siyempre. Sa isang zoo sa Cebu City, Ano? nag-aalok sa isang zoo. Saan? Ay, aso. Zoo. Sa Sioux sa City. Sioux. Okay. Sa Cebu City. Sa Cebu City, Sioux. Nag-aalok ng libreng masahe. Aba, libre masahe, ha? Pero para lang daw ito sa mga matatapang na kliyente. Alam mo ba kung bakit? Bakit? At sinong nagmamasahe? Ayan. 4 na Burmese pythons kasi ang nagmamasahe sa No. Cebu Zoo. Burmese python. Ha? Ahas yan. Sawa. Sawa. Kung saan pinapagapang nila ang mga ahas sa katawan ng bisita sa loob ng 15 minuto. Mag-isa ka. Kayo na lang. Isipin mo, malilit naman yung mga sawa nila dahil tig sa 10 manok ang pinapakain sa mga ahas para siguradong hindi nila papapakin ang kanilang mga minamasahe. Ikaw na lang na. Kahit libre, ikaw na lang. Di bali ko, nasa loob ako ng jeep na may rehas. Sabi naman ng zoo manager na si Giovanni Romarate, parte ito ng plano nilang gawing mas interactive ang Cebu Zoo para sa kanilang mga bisita. So, dinadayo naman yan. Dinadayo naman ng mga matatapang na gusto mong pamasahe. Kailangan talaga rito matapang ka. Matapang. 10 ba naman ang kinakain na sawa sa ng manok sa isang araw ng isang sawa? Pero ayaw niya ng tao, syempre. Burmese yan, di ba? Busog na rin kasi siya eh. Yan ba yung kulay yellow? O yung yellow? dilaw to, yung malalaking dilaw. Oo. Sa Manila Zoo, meron din Meron din ganun. papahawakan sa'yo din. Yeah, gusto mo pa bang mag-relax? Pag ako, hindi ako makaka-relax talaga. Hindi ako makaka-relax dito. Matiten ako. Yan po ang ating balita pang himagas ngayong umaga, hatid sa inyo ng nag-isa siyempre si Misteryoso. Good morning. Good morning. Thank you, Misteryoso. DZXL Ulat Trapiko. Natin kung gusto rin ba mag-relax. Bye! Silvestre Labay mula po dyan sa may Commonwealth Avenue para sa ating traffic update. Morning, bye! Ito na siya. Rod, kung sinasabi mong mag-relax, abay kung yan ang... Doon sa panghimagas ni kasamang Misteryoso. Hindi bali nang hindi na lang ako mag-relax. Ano ba yung nakaka-relax sa'yo? Para sa'yo. Kasama Rambo? Ay, yung pupunta ko sa Dalampasigan, tinatanaw ko yung kanyatan, Okay. di ba? Mas habang tinitingnan ko yung maalon o nasa itaas ako ng bundok. Aba, tapos may mga tigre at leon. Ha? May mga tot. Hindi ahas kung Kaya hindi ka may pala hindi gumagalaw dahil binabantay ka ng tigre at leo. Natapulong kahoy, So, tigre ba na may... doon ka lang talaga, relax na relax ka. Sa tigre Sa tigre. at leon. Okay. Ayun pala ang mga type mo. Yung mga type ko yan, mga nature, mga kalikasan. Oo. Ano yan, yung parang
papalubog na ang araw or papasikat pa lamang? Pwedeng papalubog na, pwede rin papasikat. Either papalubog o pasikat. Basta yung araw medyo papalubog o papasikat. Nasa itaas ka ng bundok. Nare-relax ka pa ganyan? Yan, oo, relax ka. Mag-isa ka lang? Mag-isa ka lang yan? Siyempre may kasama. Okay. Magandang ano yan. Sagot, siyempre may kasama. Nare-relax ka dahil may kasama ka. Ang tanong dyan, Boss Bats. Yes, sir. Yes, sir. Yan. Sino ang gusto mong makasama sa isla? Si Arlina. Si Arlina. Arlina. Nakikinig ba? Oh, siyempre. Kaya pala. Nakikinig, oo. Si Alwina. Sino pa? Si Alwina pa rin. Si Alwina pa rin. Dalawa lang sila. Dalawa lang. Okay. Kasi iba sinasagot, siyempre. Asawa ko. Tanong mo ulit kung sino pang isang gustong isama niya. Nanay ko, di ba? Kapatid ko. Ganon, di ba? Mga ano yan, sa mga beauty pageant, di ba? Usually, mga question. Yan, tama ka sa mga Buddy at Rod. Samantala, yung ng trapiko, padayad kasamang road dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang makarating sa Tandang Sora, sa harapan ng Sandigan Bayan. Pero pagkalampas pagyang bumabagal sa Litex Road. Sa kabilang linya, patungo naman sa bahagi ng EDSA, binabaybay ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Padayad, mabagal, lalo na pagdating sa Pelcoa hanggang Elliptical Road. Tabi-tabi lang yung mga motorsiklo, 60 kilometers lang yung takbo nila dito sa Commonwealth Avenue. Paglampas dyan ay huhulihin na sila ng MMDA. Kung aabot. Utan. Kasi minsan may tumatakbo rin sa MMDA. Mga bastos kayo, huwag kayong tatakbo sa enforcer, igalang sila, ha? Tama. Opo. Kasamang buddy. MO! Aking MO DTO ko buddy at Rod. Ito'y handog natin yan kay The Spark Balmores. Yan, si Doc Eric Sanoan. Lagi nakikinig yan, si Eric Sanoan. At si itong si Jimmy Boy Mendoza. Yan, makasama natin sa anak buhay na nakikinig sa aking MO DTO ko. Ito, maikli lang to. Maikli lang, ha? Nahawak ka na rin sa amin, ha? Maikli lang. Okay. Go the extra mile. Go the extra mile. Pero inulit niya, humaba. Humaba pa rin. Humaba pa rin ba? Galogs, kasamang Rambo. Kasamang Buddy at Rod. Gawin mo ang higit sa iyong makakaya. Galing. Pwede. Kaya yung dapat 7:30, ginagawa namin mga 39 minutes after pa. Oo, kasi yun ang higit sa inaasahan. Overtime. Pinapahaba namin ng konti. Higitan nyo pa. Higitan. Parang pagmamahal mo rin, di ba? Siyempre. Inihigitan ko ang aking pagmamahal kasamang Buddy at Rod. Kahit sagad na, gusto pang ilagpas pa. Ilagpas para tudo na. Sobra. Ibang klase ka talaga. Napaka mapagmahal mo. No money, no honey. Yan lang yung sa akin, kasama Rod at Rambo. Sa akin, maiksi lang din. Sige. Your credit is good, but we need cash. Patay. Your credit is good, but we need cash. Ano yan? Pag may birthday ka? Your greetings is good. Your greeting is good, but I need cash. I need cash. Ganon lang din yan. Ayos talaga. Practical ka lang kasama Rod. Practical ngayon. Yan ang kailangan din. Paano? Yung inaabang extra mo kasama Rambo, go! Kasama mo sa kabahan ng Commonwealth Avenue, Silvestre Labay, Tatat, RMN. Thank you very much, bye! Morning din kay Prof. Eric San Juan. Mabuhay! Tol! Dire-diretso naglalagablab, balitang tatak, RMN, niyo po napakinggan mga kasama sa DZXL 558.
Ngayong umaga po ng Miyerkules, May 20, 2014. Hirap pag may bumabara, no? Usong-uso yan Yung ngayon. mga halak na ito. Ingat lang po mga sama talaga sa kalusugan palagi. Uminom ng maraming tubig. Yan, and juices. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At from the city of Zambao, de ustedes, amigo, Rod Marcelino. Kami lahat sa DCXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.